Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat. Good morning. Ito na po ang first Sunday po ngayong service ng July. And I hope and pray po na ready na po tayo lahat upang harapin ang bagong buwan na narating po sa atin. And yung mga bagong blessings po na narating sa atin. Kaya sana po linggo ay handa na po ang bawat isa. I-ready na po natin ang ating puso, isip at tenga. Kahit alam ko po na maulan, pero by God's grace at alam ko pong ginagabayan po tayo ni Lord ngayon. Alam ko patitinain po ni Lord yung ulan para po mas marinig po natin ngayon yung preach po natin. So tayo po lahat ay magsitayo na at pakihanap din po sa inyong Bible yung 2 Timothy 3 verse 5. Yes, but denying its power have nothing to do with such a people. Babasahin ko naman po siya sa SND sa Tagalog. Ipinapakita nila mga Diyos sila, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan ang mga taong ganito. Madalas po natin narinig yung line na, pa-church ka pa man din, tapos ganyan yung ugali mo. Enemy will provoke us, even our closest ones. Masasabi po sa atin yun. Even me po, naranasan na experience ko din po siya na marinig na, pa-church ka pa man din, tapos ganyan yung ugali mo. Kaya, inas ko po yung sarili ko po talaga, kung nare-represent ko po ba talaga si Lord sa life ko, kung nagiging salt and light po ba talaga ako sa ibang tao. And sometimes, yung mga magpo-provoke po sa atin, is nice po siya ng enemies eh. Magkamali lang po tayo ng maliit na bagay, may maririnig na po tayong ganyan. Even worse pa po yung mga maririnig po natin ganyan. Kaya naman po tayo nandito is because we are here to change. We are here to worship God because ano po tayo, working in progress po tayo lahat eh. Nandito po tayo kasi sinners tayo eh. Nandito tayo para lumapit kay Lord, humingi ng kapatawaran at magpabago kay Lord. And hindi po sa tao tayo nanghihingi ng approval. Ang palagi po na natin tatandaan, kay Lord po tayo palagi nanghihingi ng approval. Kaya let's pray na po. Let's bow our head. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus Christ. Maraming salamat po, Lord God, sa araw na to, Lord God. Kahit na mahulan, Lord God. Pinagtipon-tipon niyo po kami, niligtas niyo po kami upang mapagsama-sama ngayong linggo, Lord God. Lord God, yung provoking is a part of a journey of a Christian, Lord God. Lord, I hope and pray po na, Lord God, sana i-take po namin siya sa positive way, Lord God. I-correct niyo po kami, i-redirect niyo po kami, Lord God. Turuan niyo pa po kami, Lord God, at nagpapasalamat din po ako, Lord God, dahil patuloy niyo po kami ginagabayan, patuloy niyo po kami tinatama, Lord God. At nagpapasalamat din po ako, Lord God, na sa mga blessings na dumarating pa po sa amin ngayong buwan na ito, Lord God. And I pray po na ready na po ang heart ng bawat isa po sa amin, Lord God. And I'm praying din po na gagamitin niyo po ngayon, yung gagamitin niyo po ngayon sa Word of God sa Teacher Cindy. Itago niyo po siya sa kanyang likuran. At ganun din po gagamitin niyo po sa Teacher sa kids ministry at sa mga worship din po, Lord God. Kayo lang po sana mapupurihan ngayong linggo na ito, Lord God. Tinataas po namin ng inyong pangalan. In Jesus' name as we pray po, amen and amen. Ngayon naman po, tinatawagan ko na po ang mga nagagandahang ma'am. Siya na ililid tayo sa worship. Amen. Good morning, church! So, naniniwala po ba kayo na every gising is a blessing? Amen. Amen. So, bawat araw po, araw-araw, bagong pagpapalang binibigay at inihahanda sa atin ng ating Panginoon. No? Hallelujah. Bagong biyaya, bagong pabor, kalakasan at kagalingan na patuloy na binibigay sa atin ng Panginoon. At sana kung gaano tayo ka-excited na tanggapin yung mga blessing, sana ganoon din tayo ka-excited na maramdaman yung presensya ng Panginoon ngayon. Amen. No? At hindi lang siya tagapagbigay ng biyaya, kundi siya ay isang kaibigan na lagi nating malalapitan anytime. So, tayo pong lahat ay awitan ng papuri kasi salamat ang ating Panginoon. That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of
love me. It's amazing. It's amazing. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Yes, Lord, ganyan nga po na tinawag mo kaming kaibigan dahil tinanggap na namin sa aming buhay. At salita mo lamang po, Panginoon, talagang dapat namin paniwalaan dahil ikaw ay buhay ng Diyos at ikaw talaga yung salita sa gitna ng anumang aming hinarap sa aming buhay. Sa gitna ng kadiliman, liwanag mo iyong ibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa lalay mo, Jesus, ang ginang kagalingan. Salita mo, paghahawakan ko. Salita mo,
sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa'yo natagpuan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, sapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, sapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Jesus, ikaw ang salita ng buhay. Tanging ikaw ang nagbibigay kahulugan sa aking buhay. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, sapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Nararanasan ko. Nararanasan ko. Everyone needs compassion, a love that's never fading. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Safety has to find all my fears and failures. Feel my life again. I give my life
life to follow, everything I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Thank you, Lord. Tayo po ay manalangin. Ang dakilang Diyos sa aming Ama, maraming salamat po sa pagsisave mo o pagliligtas mo sa aming Panginoon. Maraming salamat po aming Ama sa iyong banal na Espiritu, Panginoon. Panginoon, nilalapit po namin ang bawat isa, bawat puso na nagkakaroon ng struggle sa buhay, nagkakaroon ng hindi niya kayang mabuhay, Panginoon. Panginoon, bagkas ikaw po, Panginoon, ang magliligtas sa Kanya at magliligtas po sa aming lahat. Maraming salamat po, aming Ama. Kami itinuring mo na isang kaibigan, tinuring mo si Abraham na isang kaibigan. Bagkas ikaw po, Panginoon, ay tunay na Diyos na bumabaka po sa amin, sa puso namin, Panginoon.
Maraming salamat po, Panginoon. Panginoon, anuman po ang nagagawa namin kasalanan, suman po ay maliit o malaki o lihim, Panginoon, kami po ay inyong patawarin, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po, O Lord. Lahat po ng mga gawain na ito, Panginoon, ay tinataas po namin sa iyo. Nakita mo kami, hindi man po kami perfect, pero kami po ay ginagawa mong perfect dahil kayo po ang Diyos na perfectong Diyos. Kayo po ang Diyos na 101% na nagmamahal sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ngayong araw na ito, ang araw ng sambahan, Panginoon, naway kami mag-bless, kami mapagpala, lahat ng narito, at sa lahat po ng mga Kristiyano na nasa buong mundo. Maraming salamat po, Panginoon. At itong buong mundo na ito, Panginoon, alam ko, liligtas nyo kami. Liligtas nyo kami sa anumang mga pagsubok, Panginoon. Maraming salamat po, O Lord. Sa gagamitin mo po at gagamitin mong salita mo na ipapahayag ng aming pastora, si Teacher Cindy. Nawa, Panginoon, ito'y tumibo sa aming puso. Ito'y mamuhay sa amin habang kami ay lumalakad sa araw-araw ng buhay namin. Maraming salamat po. Pagpalain mo sila ng lahat ng mga leader, lahat ng mga naglilingkod sa iyo, ito may bata o matanda o sa kalit-liitan, Panginoon, na gustong matuto sa aral mo. Maraming salamat po, O Lord. Kami po'y gabayan nyo araw-araw, Panginoon, sa pagkilala ng inyong mga salita, pag-aaral ng inyong mga salita. Maraming salamat po, O Lord. Sa inyo lamang po ang pinakadakilang papuri. Sa inyo lamang po kami magpapasalamat. Sa inyo lamang po aming Ama, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Bless po ba kayo lahat? Amen. Amen naman po, bless po tayo lahat. Ayan. Ngayon naman po, nadako naman po tayo. Ngayon, dadako naman po tayo sa testimony. Yung mga gusto pong mag-share na na-experience pong blessings ni Lord, pwede po kayong umupo sa harapan. Tumayo na lang po kayo dito sa harapan. Tinatawagan ko po ang aking best friend. Maganda kayo. Ngayong araw lang. Everyday yan. Ngayong araw lang. Hindi siya nakatingin sa akin. Sabi ko, hindi. Ito agad. Kaya wala na akong nagawa. Good morning po, church. Ayan. Gusto ko lang po i-share na yung mga friends na binigay sa akin ni God at inalis nila ni God sa buhay ko. So we all know naman po na aalisin ni God yung mga tao na hindi nagiging maganda sa buhay nyo. So naging testimony ko rin po ito sa youth before na may mga friends ako na tinanggal ni Lord sa buhay ko. Alam niyo po yung feeling na kapag kasama niyo sila, parang you feel na hindi ka safe. Parang may mali, parang hindi maganda sa feeling na yung mga ginagawa nila is na-adapt mo. So, sobrang thankful po ako na binigyan ako ni Lord ng friends dito sa church and yung mga college friends ko po na dinadala nila ako sa tama. And yung mga friends ko na si Didi, ganyan sila Kai, na lagi akong sinachat na, Ate Kate, kailan ka mag-church, ganyan. Sobrang random po na parang lagi niya akong inaano na mag-church ka na ate, namimiss na kita. So, ayun. Sobrang thankful po ako kay Lord na binigyan niya ako ng friends na alam mo yung mahihiya ka po pag may ginawa kang mali. Ganun. Sobrang thankful po ako sa mga kaibigan ko na naging motivation ko po and strength during my college life po. Ayun lang. Thank you. Ayan. Ngayon po, dadako na po tayo sa Word of God na gagamitin po ngayong araw na to na napakagandang pinaghandaan po naka-dress and very prepared na maganda nating teacher na si Teacher Cindy. Po at manalangin bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral. Let's feel the presence of our Lord. Kausapin po natin ang Lord. Bakit tayo nandito ngayon is para makinig at unahin siya. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. We just want to thank you and give up all the glory and honor through your name, Lord God.
Ikaw po yung nagbibigay sa amin ng confidence para lumapit sa inyo. It's not about us, how good we are, because no one is good, no one is perfect. Everyone is fall short for the glory of God. We are praying, O Lord, na sa kahinaan namin, through our weakness, we see the strength of the Lord. We feel, we see, and we experience the work of the Holy Spirit through us. Anak mo kami, Lord God, kaya alam ko po hindi mo kami pababayaan. Anak mo kami, Lord God, hindi mo kami kailanman gustong maging malungkot. At gusto mo, Lord God, na nung namatay ka sa krus, binigyan mo na kami ng ending, and that is a finished work on the cross. You died on the cross and bear all the pain and all the sin and all the sickness and diseases, Lord, sa krus na yon. At hindi pa yun nagtapos, Panginoon, dahil sa pagkamatay mo, ikay muling nabuhay at bumalik sa Ama. Sa ikatlong araw, Lord God, binigyan mo kami ng finished work na panalo po kami. Na hindi kami talunan, na hindi kami kalag ng mga or mga kasalanan, Panginoon, dahil ikaw po ay nanalo sa battle na yon, Panginoon. We just have to live the finished work of our Lord Jesus. Kaya po maraming salamat po. Nanalo po kami dahil anak mo kami, Lord God. Maraming salamat po. Through this word, nawa po ay mag-speak po ito sa bawat isa in a very personal way, Panginoon. Na hindi po ito dahil sa akin, Lord God. Gamitin mo lang ako bilang mikropono. I pray, O Lord, na mag-reflect po kami kung ano po yung gusto mong maiparating sa bawat isa. Maraming salamat po. We give up, Lord, all the glory, honor, and praises. In Jesus' name this we pray. Let's all say, Amen and Amen. A true friend is a blessing. Someone who stands by you in every situation, good or bad. Friendship isn't about who you've known the longest. It's about who walks into your life and stays no matter what. A real friend supports you, lifts you up, and never leaves you alone in difficult times. If you have a friend who encourages you, respects you, and understands you, never take them for granted. Cherish them, appreciate them, and always be there for them. Just Sa social media, pero it talks about friendship, and our topic is a continuation po nung aking tinuro sa series po na tinuturo ko po is in the last days. So yan po. Hello? Ayan. So last topic natin sa in the last days, we focus on the chapter 3, diba po? So, in the verse 3, they will be unloving, unforgiving, and they will slander others and have no self-control. They will be cruel and hate what is good. And nag-focus tayo dun sa self-control. Natatandaan niyo yun? Yung emotional control, yung physical control, lahat ng control na yon, we have to surrender to the Lord. Amen? And we cannot do on our own. Kailangan natin i-submit dahil si God talaga yung in control. Amen po? So ngayon, magkukontinue tayo dun sa pinag-aaralan natin. This is my third, tama po ba? Sa lahat ng nakikinig. So, it's a continuation po in 2 Timothy 3, verse 2 to 5 in the last days. Bakit natin to ulit i-review ko? Bakit natin to pinag-aaralan? Kasi ito yung pupuntahan natin. Dito tayo, sabi nga, darating tayo sa point na parang hindi natin alam kung saan tayo pupunta. And dito sa verse na to, dito tayo pupunta. Ito na yung end times, ito na yung in the last times, ito na yung mangyayari sa atin. So sabi sa verse 4, tayo pong lahat ay magbasa, they will betray their friends, be reckless, be puffed up with pride, and love pleasure rather than God. They will act religious, but they will reject the power that could make them godly. Stay away from people like that. Ito po yung last sentence or last verse dun sa tinuturo po natin. And sa totoo lang po, marami tayong
pagkakakilala kay Lord. Amen po ba? God, Jesus is our King. Yung mga description natin kay Lord, siya yung dakilang Diyos, di ba? Tagapagligtas, aking Panginoon. Pero today, magpo-focus tayo sa friendship. Sabihin niyo nga po, friendship. Alam niyo po yung friendship is a relationship. Sino dito yung may kaibigan? Taas sa kamay. May kaibigan. Yung mga dito ba sa kamay, wala po kayong kaibigan? Ayan. So, kahit batang maliit, may masasabi yan na meron ka akong friend, ganyan po, diba? So, napakaganda ng topic natin today kasi medyo hindi siya critical. Kasi diba, sabi Jesus is our King, medyo, ano ba yung King? Pero ngayon, ang basic ng pag-aaralan natin, which is gusto ni Lord makakonect ka sa puso mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, gusto ni Lord makakonect ka. Hindi yun napapahirapan yung utak natin today. Nagigets niyo po ba? Kasi friendship ang topic. And alam niyo po yun, yung pag pinag-uusapan natin si Teacher Jason, alam niyo parang kumukunot na yung mga noon nyo, yung mga topic niya, di ba? Kasi kailangan talagang nagbabasa ka ng Bible. Pero ngayong topic natin, gusto ko rumelax ka. Sabihin mo sa katabi mo, relax ka lang today. Magegets mo to. Hindi to medyo mahirap na topic kasi lahat tayo may kaibigan. Tama po ba? So, medyo nasa grade 1 ng topic natin ngayon. Kay Teacher Jason kasi pa-college na tayo dun eh. Di ba? So, isipin nyo po ngayon, yung kaibigan nyo, pinakamamahan yung kaibigan. Pwedeng best friend, true friend. Ano ba yung mga tawag sa mga best friend? Bestie? BFF? Marshie? Ano ba? Beshies? Ang daming tawag. Ayan. Or sino dito yung wala talaga yung kaibigan? Ayan, aminin nyo na po. Ayan. So, alam nyo po, ngayong araw na to, makikilala nyo si Lord na gusto niya that God matters yung mga relationship natin. Sino dito yung asawa mo, best friend mo? Taas ang kamay. Parang may iba ba? Hindi niyo po ba best friend yung asawa niyo? Yun na lang yung pinakamalapit. Pinakamalapit sa may mga asawa. Sino dito yung kapatid mo, best friend mo? Enemy daw niya yung kapatid niya. Ayan. Sino dito yung classmate mo, di ba? Yung mga kaibigan mo, yun yung best friend mo. Di ba? So sabi, sa last days daw, may mangyayaring betrayal of friends. Ngayon po ba na-experience niyo yun? Yung parang may kaibigan kayo na na-betray kayo? Ay, medyo ayos. Siyempre, ano to, isi-share. Pero sabi, patungo daw tayo sa last days na yung mga kaibigan natin, ibe-betray tayo. Eh, sobrang sakit nun. Yung pinakamamahal mong kaibigan, pwede kang i-betray in the last days. Eh, na-experience natin yan. Nakikita natin yan sa kahit sinong tao. Ako, ang pinakamalaking betrayal, yung nangyari, ayoko maging political, pero yung nangyari kay BP Sara, tsaka kay, President. Diba? That's the biggest betrayal of all. Kasi, dati sila, ano tawag sa kanila? Unity team. Pero ngayon ay nag-aaway, nag-aano sila, di ba? So, it's lahat ng tao na experience kahit yung pinakamayaman, yung pinaka-sikat na tao, na-experience yun. Imagine mo, Vice President and President, sila yung nagsisimula, talagang sila yung sanggang dikit, tapos ngayon sila yung nag-aaway, di ba? So, ito po yung parang makaka-relate po ang lahat. Sabihin mo nga sa katabi mo, makaka-relate ang lahat. Makaka-relate ang lahat. Ayan. So, I will also hopefully matapos ko yung topic, but if not, we will continue next week. Medyo mahaba kasi siya. Parang napakahigse. Pero, alam niyo po,
marami pong gustong ayusin si Lord sa atin. Kung saan tayo papunta, masakit. Sabihin mo nga, kung saan tayo papunta, masakit. Masasaktan ka kasi ipapakita sa'yo ni Lord kung sino ka bilang tao na nakikipagrelasyon. Amen po? So, sabi nga natin, ang Word of God, it's all scripture that God breathed and profitable for teaching, conviction, for correction, and instruction in righteousness. Nasa 2 Timothy chapter 3, verse 16. So, ngayon, tuturuan tayo ni Lord, pwedeng mag-convict tayo o mag-correct tayo, pero tuturuan tayo para makapunta dun sa plano ni Lord. So today, hindi ko alam kung paano kayo kakausapin ni Lord. Pwedeng tuturuan kayo ngayon. Sabihin mo sa katabi mo, tuturuan ka ngayon. Pero susunod, i-convict ka. I-correct ka. In-instruct ka. Ayan, hindi po to galing sa akin, galing kay Lord. So ngayon, 4 yung pwede natin ma-experience. So, paano po natin pinoprotektahan at pinahahalagahan ang ating relasyon sa ating kapwa, sa ating sarili, lalo na sa Lord, sa Diyos? Paano niyo po pinapahalagahan? Ngayong araw na to, sana maintindihan natin na napaka-importante ng relasyon natin sa Diyos, sa ating sarili. Sino dito yung inuuna mo yung iba pero ikaw hinuhuli mo? Sobrang selfless mo. Ngayon, tuturuan din tayo ni Lord na mahalin mo rin ang iyong sarili. Dahil ang unang nagmamahal sa'yo, sino? Si Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahalin mo naman ang sarili mo. Huwag ka nang kakain ng mamantika. Huwag ka nang iinom ng mga masasamang inumin. Ayan. So, ganun gusto rin ni Lord yung relationship natin sa ating kapwa. Bago mo mamamahal ang ibang tao, dapat mahal mo ang iyong sarili. Amen po? Paano mo mamahalin ang sarili mo? Dapat kilala mo ang Panginoon. Amen po? Kaibigan niyo po ba si Lord? Hopefully, sana lahat tayo kinakausap siya sa pagdarasal. Amen po? Question, mayroon bang anumang bahagi ng iyong buhay na nagiging mapagmataas ka? Yes po. Sa iyong kapwa, sa iyong sarili, lalo na sa ating Diyos. Hindi kakatagpuin ng Diyos ang taong mayabang. Hindi kakatagpuin ng Diyos ang taong mapagmataas. Hindi kakatagpuin ng Diyos ang taong mas mataas pa siya sa Panginoon. Alam niyo po ba na sa araw na to, pinakita niyo sa Diyos na mapagkumbaba kayo? Bakit? Nakagising kayo ng maaga. Nakapunta kayo sa church. Nagpaturo kayo sa church. Palakpakan niyo naman ang inyong mga sarili. Panalo na kayo ngayon kasi hindi kayo na-late? Na-late ba kayo? Anong oras ba ang church? Ayaw mong magalit ngayon? 8:30. Pero nagkakagulo na kami dito. Hindi pa tayo nagsisimula. Buti na lang may Diyos na mapagpatawad. But hopefully next week, 8:30, we will start. Amen? Ginising ka na nga, late ka pa rin. Diba? So hopefully, pag Sabado ng gabi, alam mo na ang gagawin mo. Ready your best attire para sa linggo. Pag minimit mo yung jowa mo o yung mga kumari mo, ang ganda ng get up mo. Pag si Lord, ang suot mo, parang hindi ka... Pag nasa Panginoon, best. Sabihin mo nga, He deserved the best. God deserved the best. Diba? Deserve ni Lord ang best natin. So,
So, yung objective ng topic natin, let's continue, is to be able to understand the importance of the connection of having a healthy relationship with God, to ourselves and others, that we can apply with our perspective relationship. So, may connect yan. Yung relationship mo sa Diyos, yung relationship mo sa sarili mo, yung relationship mo sa kapwa mo, connect yan. Hindi pwedeng, Lord, hindi ko papahalagahan ang relationship ko sa kapwa ko, pero mahal ko ang sarili ko. Yun ay pagiging makasarili. Dahil napaka-importante po ng relationship natin sa Diyos. Una, dahil yun ay magta-transit. Resulta po ang relationship natin sa ating sarili at sa ating kapwa. So, kanino natin malalaman yun? Kay Lord. So, sabi po sa Genesis chapter 2 verse 18, ito po bakit ni Lord kinreate ang bawat isa. Okay? So, it is not good for the man to be alone. Sa Tagalogin nyo nga po. Hindi maganda na ang isang tao ay mag-isa. Grabe, no? Yun ang plano ni Lord. Hindi plano ni Lord na mag-isa ka. Hindi plano ni Lord na wala kang relationship. Gusto ni Lord na may relationship ka. Kanino? Sa Kanya muna po. At kasunod nun, gusto ni Lord na magkaroon ka ng pamilya. Sabi nga ni Teacher Jason, a blessed life, sabi daw ay to be part of a family. So God created humans for relationship, both with Himself and each other. So, ang Lord, ang plano niya sa atin, maging parte ng pamilya ng Lord. Amen? Klaro po ba to? Hindi tayo susunod sa next PowerPoint if hindi klaro ang purpose ng Lord. Ang gusto ni Lord, hindi ka mag-isa. Gusto ni Lord, kumunik ka. Sabihin mo nga, kumunik ka. Kumbaga sa Bluetooth, sa Wi-Fi, kumunik ka. Okay? We are connected by God. God created human, kaya may purpose. Tayong lahat. And napakasarap na ang Diyos hindi siya killjoy. Amen po? Amen. Gusto niya masaya tayo. So, ang question ko kanina, may tinuturing ka bang kaibigan? Kamusta ang relasyon mo sa kanila bilang kaibigan? Kamusta ka bilang kaibigan sa kanila? Sige, I just want to ask, volunteer? Baka dito sa church may magkaibigan? Nag-lesson tayo dito ng, tawag dito? Testimony kasi may tatanong nga po kasi ako. Sino dito yung magkaibigan? Pwede po dito umano sa harapan. May dalawa. Ito po, kaibigan ko. Oo nga, sige, para kasi since kayo yung malapit. Magkaibigan. So, kamusta naman yung pagkakaibigan nyo? Ano yung best thing ng pagiging friend nyo? So far, so good. So far, so good. Ano ba? Ano yung parang nagiging ano yung pinakamamahal nyo sa friendship nyo? Yung pinakamasarap dahil magkaibigan kayo? Hindi po kami nag-aaway. Hindi kayo nag-aaway? And kamusta ka naman, Kate, bilang kaibigan kay Cass? So, Kate, ikaw magsasabi, kamusta naman si Kate bilang kaibigan mo? Sakto lang, charis. Hindi, si Kate po kasi, very consistent. 10 years na po kaming magkaibigan kasi nga, pilitan lang. Kasi kung baga, magtita kami. Siyempre, no choice na ako. Joke lang po, si Kate po kasi very consistent siya since nung magkaibigan kami. Parang day one, never niya po talaga akong iwan. Tapos siya yung talagang yung tipong tao na pagkakatiwalaan mo talaga na kahit anong sabihin mo sa kanya, hindi ka nag-judge. Saka, hindi ka niya talaga iiwan. And thank you naman. Si Kate naman kay Cass, ano naman yung pinaka-treasure mo sa friendship niyo?
So, yung si Diday po kasi sobrang bait. Hindi na lang, sobrang bait ni Diday na parang, totoo ka, tam, gano'n. So, kapag, yung mga iba pa pong kaibigan, sobrang pasaway. Siya yung, yung parang maghahaltak sa'yo, dito ka, gano'n, yung matino, siya yung matino kong kaibigan, ganyan na. Siya rin yung napapagsabihan ko po ng mga problema ko. Lahat-lahat alam niya sa buhay ko. And, yung kapag, yung parang kapag pagod ka, tapos kapag magkasama kayo, parang okay na lahat, gano'n. Thank you sa inyo. Bigyan ng jacket yan. Ayan. Thank you so much sa pag-share ng friendship nyo. Sa kanila na yung kay friendship nilang dalawa is, pag nandun yung presence ng bawat isa, nawawala lahat ng problema. Napakasarap na magkaroon ng kaibigan na gano'n, no? Tapos sabi din niya, yung kaibigan niya, nandyan, hindi ka iniiwan. Grabe yung plan ni Lord sa atin. Ganun yung gusto niyang maintindihan. Na si Lord, hindi ka iiwanan. Ang Lord, pag nasa presensya ka ng Diyos, parang walang problema. Naramdaman niyo po ba yun pag nananalangin kayo? Na pag nananalangin ka kay Lord, lahat na gano'ng kabigat yung problema, pinapagaan ng Diyos. At ang sabihin ng Diyos na kaibigan, higit na ako ang nagplano ng friendship, ng marriage, ng relationship. Napakabuti ng Diyos kasi hindi niya gusto mag-isa ka. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka gusto ng Diyos mag-isa. Hindi kita iiwanan, anak. Hindi ka iiwanan ng Diyos. Kaya kapag napipil mo na mag-isa ka, tawag ka sa Kanya. Sasamahan ka ng Diyos. Amen? Amen. So, sabi sa end times, magkakaroon ng betrayal ng friends. Sino ang best friend mo? Ang mundo ba o ang Diyos? Aminin. We have 24 hours. Anong ginagawa mo? Nananalangin ka ba? Kinakausap mo ba ang Diyos? Di ba sabi, ang love language daw po ay time, oras. So yung 24/7 mo, naiisip mo ba ang Diyos? O naiisip mo yung kanino ba ako mangungutang? Kanino ba ako tatawag para mawala tong sakit na ito? Sino ba ang magpapagaling sa akin? Diba? Minsan kasi lagi tayong nakadepende sa pakikipagkaibigan sa mundo. Tanungin mo, alam na alam yan kung ano ang sinasabi ng mundo. Sabi ng mundo, successful ka kapag marami kang pera. Marami akong kilala, maraming pera, pero mag-isa. Maraming kayamanan. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos eh. Kasi hindi naman siya madamot. Gusto niya yumaman ka, pero hindi lang physical wealth. Gusto niya maging mayaman ka sa karunungan. Sabihin mo nga, wisdom. Alam niyo po, tama ba si Solomon? King Solomon, binigyan siya ng pagkakataon na humiling sa Panginoon kung ano yung gusto niya. Ang hiningi niya po ay wisdom. Hindi po pera, hindi po mga camel o mga hayop. Ang hiningi niya po wisdom. And he loves the Lord. He loves the Lord and he always consults the Lord. Kasi nakahanap siya ng relationship sa Panginoon. Tanungin ko po kayo, sino ang best friend nyo? Ang mundo po ba o ang Diyos? Dadating daw ang panahon na yung magkakaroon ng betrayal. Ano sa Tagalog yung betrayal? Hindi ko po talaga alam. Pagtataksil. Diba? Pagtataksil sa Panginoon. Ginagawa po ba natin yon? Sabi po sa James chapter 4 verse 4, you adulterous people, don't you know that friendship with the world is hatred towards God? Anyone who chooses to be a friend of the world become an enemy of God. Nakakalungkot po kasi
hindi naman po yan natin maririnig sa mga telebisyon. Lagi natin, o sa mga social media, maririnig natin to kung talagang nagsisik tayo sa Panginoon. Alam niyo po ba na masarap kasangga si Lord? Sino yung naramdaman mo na kasangga mo si Lord sa mga battle mo sa buhay? Yung hindi mo na kailangan ipagtanggol yung sarili mo. Hindi ka na magsasalita dahil ang revenge ay nasa Panginoon. Ang Panginoon ang magtatanggol sa'yo. Hindi mo kailangan ipagtanggol ang sarili mo. Alam niyo po, kapag kasama mo si Lord sa mga problema, makakaramdam ka na sinabi ni Kate, na ang presensya niya parang nawawala yung problema. Alam niyo po, pagkaaway mo naman ang Diyos, ayan, pinipili mo ang mundo. Pinipili mo ang sinasabi ng laman mo. Sinasabi ng laman mo, yung mga kasalanan. Dahil ayaw ng Lord na mag-swimming tayo sa kasalanan. Hindi ko na po iisa-isahin ang kasalanan kasi baka hanggang panigay yung listahan, hindi pa tayo tapos hanggang dun sa kanto. Dahil marami pong kasalanan. Kasalanan na maging makasarili. Kasalanan na unahin mo ang mundo kaysa ang Diyos. Ang tumatakbo sa utak mo ay puro na lang pera, pera, pera. Na hindi mo naman madadala. Naging na ako, makata na ako dito So ang pera mo, kahit magkaroon ka ng mga maraming pera, pero hindi naman pala sa'yo mapupunta. Mawawaldas lang. Di ba po? So, ano ba yung relasyon na binibuild mo? Relasyon ba to sa mundo? Relasyon ba to sa Panginoon? Kayo po ang makakapagsabi niyan. Mamayang gabi, mag-pray po kayo, Lord, ang relasyon ko ba ay makamundo? O ang relasyon ko ay sa'yo? Hindi ko po alam ang tumatakbo sa puso nyo. At sabi niya sa susunod na verse, yung mga gumagawa ng mga religious act, na tayo bilang Kristiyano, talagang nakatingin ng Panginoon sa atin. Amen po? So, in a biblical Hebrew, the word of a friend pronounced by Reah, which also means companion, fellow, or neighbor. Another term is a participle form of meaning the one who loves, and it's also used to describe friend. The concept of friendship in the Bible involves association, loyalty, and affection. Napakasarap. Ito daw po yung biblical meaning ng friendship. And unang ino-offer po ito, hindi ng tao, kundi ng Diyos. Amen po? The one you love. Isipin niyo po, alam niyo po, ako personally, masasabi ko that my best friend is my husband. My dear husband is my best friend. Kasi pag kasama ko siya bilang kaibigan, hindi lang po ito lover. Iba kasi yung lover or friend. Sasabihin niya yung mali ko. Tapos magre-reflect ako at naiintindihan ko siya na magkakaroon ako ng self-reflection. So yung friend daw is companion mo. Yan. So, sa biblical view, yun yung mahal mo. Bago tayo mag-build ng relationship sa iba, sana nakabuild tayo ng relationship sa ating sarili. Una, dapat mahal mo yung sarili mo. Sino dito pag umaga kinakausap mo yung sarili mo? Ang ganda mo! Si Teacher Jason daw, sinasabihan niya yung sarili niya, ang pogi mo, John Lloyd. Ayan. Ang asawa ko talaga. Si John Lloyd yan eh. Pag nagpapakilala, ako po pala si John Lloyd. Ako nang naging John Lloyd. Di ba? Sino dito yung umaga pa lang sinasabihin mo yung sarili mo, ang pangit mo naman. No way. Paano mo ka makakabuild ng relationship sa sarili mo? Ikaw mismo, sinasabihan mo na hindi ka maganda, na hindi ka magaling, nagsiself-pity ka. Di ba?
Ay, ang taba mo. Sasabihin mo sa salamin, alam mo, ikaw na yung mag-aangat sa sarili mo, yung relationship mo sa sarili mo. Ikaw mismo, sinasabihan mo ang sarili mo, mahina ka. Tama ba yun? Dapat ikaw mismo sa sarili mo, sasabihin mo, malakas ka, maganda ka, gwapo ka, ma-healthy ka, wala kang sakit, magaling ka. Alam niyo po, yan yung pinagkakait niyo sa sarili niyo kapag wala kayong relationship sa sarili niyo. Una niyo pong i-build, mahalin niyo ang sarili niyo. Kasi hindi niyo mamamahal ang misis niyo, ang anak niyo kung hindi niyo mahal ang sarili niyo, ang asawa, mga anak niyo. Sabihin mo, ang pogi ko yata today, pa Richard Gomez yata ako. Ang tatay ko ang nagturo sa akin, lagi niya sinasabi siya daw si Richard Gomez. Hindi ko kilala si Richard Gomez. Pero sinasabi niya lagi, kamukha niya si Richard Gomez. So, okay. So, alam niyo po, si tatay kasi, sinasabi niya yun sa sarili niya, tapos kino-convert niya yung mga anak niya. Sinasabi tuloy namin mga anak niya, oo nga, medyo hawig kayo. Pero parang nanilis ko, talaga tatay ko, ang layo naman, pag tinitingnan ko si Richard Gomez, pinapanood ko nung isang araw, hindi naman kamukha eh. Diba? So, tayong lahat, mahalin natin ang ating mga sarili. Mag-exercise, ayan, kumain ng tama, pray, i-boost natin. Tapos, nakikita ng ibang tao, pag mahal mo ang sarili mo, mamahalin ka din nila. Diba? Kasi, ang ganda ng aura eh. Ang ganda ng pagmamahal mo na, parang ang galing naman ito. Mahal niya yung sarili niya. Paano ko kaya ako makakabuild ng confidence na gano'n? So, mahal, ang pagkakaibigan, hindi lang siya binibigay sa iba. Mauna mong mahalin ang sarili mo dahil mahal ka ng Diyos. Namatay nga ang Diyos para sa'yo. Eh, ikaw ba naman, iisipin mong talunan ka? Si Lord ka namatay, nabuhay, pinako sa krus para bigyan ka ng kagalingan, tapos ikaw sa sarili mo, sasabihin mo, ang hina mo. Deserve ba ni Lord yun? Baka sabihin sa'yo ni Lord, anak, namatay ako para sa'yo, pero bakit ganyan ka? Diba? Mahal ka ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Magaling ka. Magaling ka din. Positive tayo, magaling ka. Hindi dahil namatay ang Lord para sa atin. Mahal ka ng Diyos. So, unang-una pa lang, makikita natin to sa book ni Job. Sino dito yung alam yung book ni Job? Ayan. So, if we have time, we can read this verse sa Job chapter 2 verse 11 to 13 and Job chapter 42 verse 7 to 10. So, may tatlong kaibigan si Job. Diba? Si Job, nagkaroon siya ng pagsubok. Napakalaking pagsubok. I-shortcut ko na lang po Si Job po, nawalan ng mga anak, kabuhayan, at nagkaroon pa po siya ng mga sakit, sugat sa katawan, namayat si Job. Yung taong napaka-bless, nagkaroon ng karamdaman. So, syempre, meron siyang tatlong kaibigan. Ang pangalan ng kaibigan niya, si Eliphaz, si Bildad, at saka si Zophar. Ayan, ang kakaiba ng mga pangalan na yun. So, si Eli na lang. Si Eli, si Bill, tsaka si Zob. Si Zob, ayan. So, silang tatlo, kaya sila pupunta kay Job, gusto nilang bigyan ng encouragement at saka ng comfort. Friendly. Kaibigan. So, pumunta yung tatlo. Nung nakita nila yung pinagdadaanan ni Job, nag-iba. Kinondem si Job. Baka kaya pinagdadaanan mo yan, meron kang kasalanan na ginawa, aminin mo na sa amin. Diba? Ang tunay na kaibigan, alam ko po, it will give comfort. It will give encouragement. Pero kapag dumadaan tayo ng pagsubok, nakikita mo kung sino ang tunay mong kaibigan. Sino dito yung dumaan ka ng pagsubok, nakita mo na isa lang pala ang kaibigan mo? O minsan wala ka palang kaibigan dahil dumaan ka sa pagsubok. Alam niyo po ako,
Ayoko nang mag-example ng iba, pero kaming pamilya ay dumaan sa pagsubok. Ayokong umiyak. Pero, nakita ko kung sino ang kaibigan namin. Dahil nangingi talaga ako ng tulong. Pinag-chat ko yung mga kaibigan ng pamilya namin. Pero, mangilan-ngilan ang lumapit at nagtumulong sa amin. At nagpapasalamat ako sa pagsubok na yon. Dahil nakita ko ang mga tunay kong kaibigan. Hindi po ako mapala kaibigan nung wala pa ako sa Panginoon. Kami po, nung bata ako, ayoko nang may kaibigan. Hindi naman sa ayoko kasi naniniwala ako na ang pagkakaroon ng kaibigan ay responsibilidad. Kaya po, hindi ako makahanap ng kaibigan kasi yung sarili ko nga, hindi ko ma-provide, hindi ko ma-counsel, magbibuild pa ako ng kaibigan. Kaya po, high school, wala akong kaibigan, wala akong barkada. Kaya nga po, pag reunion namin, kung saan na lang ako magrupo. Kumbaga, wala akong group. Pero ako yung presidente ng classroom. Diba? Wala akong group, pero ako yung presidente. Kasi wala sila nagkakaintindihan sila. So alam niyo po, ang kaibigan ay responsibilidad. Sabihin mo nga, ang kaibigan ay responsibilidad. Huwag kang magkakaroon ng kaibigan kung hindi ka responsable. Kasi ang unang tinuturo ng Diyos, mahalin mo muna ang sarili mo. Paano ka magbibuild ng relationship kung hindi mo mahal ang sarili mo? Kaya po, ang pagkakaroon ng kaibigan ay hindi dapat binibigay kanino man. Ito po ay tinitest. Sabihin mo nga, tinitest. Hindi mo sasabihin na kilala mo lang ngayon, kaibigan mo na. Madali tayong magbigay ng tiwala, madali tayong magbigay ng mga bagay na dapat po ay in-earn ng trust. At ang kaibigan, dadalhin ka niyan sa kabutihan. Hindi ka niyan wawasakin. At ang kaibigan, sasamahan ka sa pagsubok. Hindi lang puro saya. Pag masaya ka, nandyan, magpa-party kayo, lahat, marami kang pera, pero subukan mong wala ka. Subukan mong wala ka kahit isang mapapala sa'yo. Sino ang katabi mo? Ang Diyos, ang kaibigan mo. Kaya makikita mo ang tunay na kaibigan sa presensya ng Diyos. Alam niyo po, ang simbahan na to ang naging kaibigan ng aming pamilya. Nandito ang mga tao na nagmahal sa amin. Na kahit wala silang napapala, mahal nila kami. Kaya po, on behalf of Cruz family from the beach, maraming salamat po sa lahat ng church member, church leaders na nagmahal sa amin. Nakita ko yung pagmamahal. Yun yung friendship na galing sa Lord. Gusto niyo po ba yung kaibigan niyo, binless ni Lord, na mapalapit sa'yo? Amen? Dito po, nakita po ni Job na ang kaibigan niya ang unang nag-condemn sa kanya. At sinabi na kaya naman nangyayari sa'yo yan kasi alam ko na ang kaibigan ni Job, nandyan sila para umalalay. Pero sa pagkakataon na yon, sila po mismo ang nag-question sa relasyon sa Diyos ni Job. Tama po ba yon? Ang kaibigan, dapat ilalapit ka sa Diyos. Hindi mo ko-questionin ang Lord. Kaya ang tunay na kaibigan, ilalapit ka sa Diyos. At ipapakita sa'yo ang gusto ng Diyos na mangyari sa'yo. Amen po? Ang pagkakaibigan na wala ang Diyos, hindi kaibigan. Sasabihin ko po yan. Ang kaibigan na hindi ka nilalapit sa Diyos, hindi mo yan kaibigan. Wawasakin ka niyan. Nag-aano lang yan ng timing. Hindi lahat ng kaibigan na kasama mo ngayon ay kaibigan mo. Sasaya lang ba ang kaibigan? Sa totoo lang po, ang kaibigan
ay makikita mo ang tunay na meaning yan kapag wala kang maipagmamalaki. Wala kang may bibigay pero nandyan pa rin siya sa'yo. Yun ang kaibigan. Diba? Sa mag-asawa, kung best friend mo ang iyong asawa, ang marriage po ba ay puro saya lang? Pag ayaw mo na dun sa lalaki, ayaw mo na sa asawa mo, tatapon mo na lang. Diba? Lagi ko yung tinuturo sa mga kakilala kong mag-asawa. Pag nag-away lang ng konti, hiwalay na. Sabi ko, sige, maghiwalay kayo. Tapos pag tumanda kayo, ganyan. Umaabot na kami dun sa pag-uusap na pag tumanda. Kasi dadating yung time na yung asawa mo, hihina yan. Aalagaan mo ba siya? Mahal na mahal mo, puging-pugi ka. Puging-pugi ka sa asawa mo. Pero pag nakikita mo lang wala ng pera yan, 100 pesos, hati pa kayo. Mahal mo pa ba? O yung anak mo, anak kita. Kasi may nakukuha ako sa'yo. Pero pag wala nang nakukuha ka sa anak mo, halos itapon mo, umalis ka sa bahay na to. Demonyo ka. Ganon ka ba sa anak mo? You have to build friendship sa mga anak nyo po. Kasi pag best friend nyo ang anak nyo, napakasarap. Ako, I'm building friendship sa tatay ko kasi wala akong naiisip na tatawagan kundi ang tatay ko lang. Dapat ganun kayo. Pag meron kayong pagsubok, ang naiisip nyo, yung mga mahal nyo sa buhay. You build friendship to your family. You build friendship to your parents, mga magulang. Makipagkaibigan kayo sa anak nyo. Hindi lang kayo yung unang magsasabi na, anak, hindi ka naman magaling eh. Anak, ang tamad mo. Anak, maglinis ka nga. Dapat ikaw yung magbubuhos sa anak mo. Okay? Kahit yung ibang tao ang tingin sa anak mo, walang kwenta, pero ikaw bilang magulang, ang anak mo, ikaw ang number 1 fan. Amen? Mga magulang, kayo po ba ang number 1 fan ng anak nyo? O kayo pa ang nagsasabi? Alam niyo po ang nanay ko. Sobrang gandang-ganda sa akin ng bata ako. Tawan-tawa ako sa kanya. Lagi niya ako sinasagala. Tapos pagod na ako. Sabi ko, hindi lang bang bisita rito. Ako lagi yung kinukuhang sagala. Wala na bang ibang bata dyan? Ito, tomboy po ako noon. Parang, hindi ko nakikita yung sarili ko na maganda. Ganun. Sabi ng nanay ko, yun na ako, sagala ko na. Pagod na ako. Wala na bang iba? Tapos ngingiti ka, di ba? Pag sagala, ngingiti ka ganyan. Pagod na po talaga ako. Kaya sayang mga magulang, ang unang magsasabi na maganda ka, na matalino ka. Yan, bilang magulang it's a blessing and a responsibility. Ayan, ang haba naman, Joe. Hindi na kami sa PowerPoint na. So, true friends are always there for you. Fake friends are only appear when they need something from you. Time passes and you begin to see people for who they really are. And they are not who I pretend to be. Respect people who find them for you in their busy schedule, but love people who never look at their schedule when you need them. Life is much too short to waste time on people that who didn't really care for us deep down. When someone shows you who you really are, believe them at the first time. So, alam niyo po, yun nga, na-discuss ko na to, na makikita mo yung tunay na kaibigan kapag sa mga pagsubok. At tinatawag siya hindi best friend, true friend. Sabi mo nga, true friend. And sana po, yan, another is true friends aren't the one who makes your problem disappear. Sila daw yung mga kaibigan na hindi nagpapawala ng problema mo. They are the ones who won't disappear when you are facing the problem. Hindi man nawala yung problema mo, pero hindi sila nawawala pag may problema ka. Amen? So, sino dito yung may kaibigan na pag may problema ka, nawawala? Okay, bigyan ko kayo ng assignment. Kumuha kayo ng notebook, lista nyo yung mga kaibigan nyo,
yung mga pangalan nila at ito yung mga nawawala at nag-i-stay pag may pagsubok ka. Tingnan ko, assignment nyo next week yan? Baka wala kayong laman Baka yung notes nyo walang laman na pangalan. Ayan, kahit man lang isa. Tapos treat nyo naman yung isa na yon. Pag may nasulat kayong friend, malibre nyo naman lang ng kahit milk tea or kahit ano na. Friend, thank you so much. Sabi pala sa church namin, blessing magkaroon ng kaibigan, di mo ko iniiwanan. So, alam niyo po, ang kaibigan, hindi naman, pag kinausap ka niyan, hindi naman nawawala yung problema mo, nandun pa rin. Pero, pagkasama mo siya, hindi siya nawawala. Yun yung tunay na kayamanan. Wala ka ba't 1 milyon ngayon, pero meron kang tunay na kaibigan para kang nanalo sa loto. Amen? Amen? Wala yata kayong friends eh. Hindi ko nag-amen. So, ang pera, madaling kitain yan. Pero ang makahanap ng tunay na kaibigan ay isang kayamanan. Amen po? Sana makahanap tayo, no? Sana makahanap kayo po. And how beautiful it is about having long-term friends that are witness multiple version of you. Alam niyo po, masarap magkaroon ng kaibigan ng test of time. Yung tipong walang-wala ka, nakita ka ng sobrang wala. Kami ni Ninang Karen, ganun kami. We saw each other na hotdog lang yung kinakain namin. Tapos ngayon, siyempre nakakalumag-lumag na sa buhay. Chicken. Nakakakain na kami sa, Margo. Alam niyo po, kinikilabutan ako nung kumain kami minsan na Ninang Kay. Sa restaurant dyan lang po sa Giginto, nilibre niya ako ng steak. Hindi naman ako makain sa mga ganun. Kami ni Teacher Jason, kahit titingnan-tingnan nyo kaming ganyan, hindi kami kumakain sa mga mamahalin. Kasi medyo kami ang nagdadala lang sa amin sa mga magagandang restaurant, si Ninang Kay, si Kuya Raul, yung mga leader namin sa Bible study. So, nare-realize nila, siguro, na malibre ko naman to kasi sa totoo lang po yung pagkain bulang lang masaya na ako. Alam niyo yung mga paksi, hindi na yung mga stick na yan. Kaya nung nakapunta ako dun sa Margo, talagang kinikilabutan ako kasi sinasabi ko sa kanya, ikaw lang nagdala sa akin dito sa ganitong kainan. Kasi yung friendship namin, hotdog lang po talaga kami nagsimula. Kaya kung ano man yung natatamasa na kaginhawahan ng buhay namin ngayon sa friendship namin, alam namin na hindi ito yung foundation ng friendship namin. Honestly, ang foundation ng friendship namin hotdog. Hindi steak. Kaya kung kumakain man po kami ng steak ngayon, alam ko tong tao na to, kahit mahirap lang ako, kahit wala akong may pagmamalaki sa buhay ko, kaibigan ko to. Amen? Kaya masarap magkaroon ng kaibigan na matagal yung relationship nyo. Kasi, nakita niyo yung iba't ibang ikaw. Yung kaibigan na mahirap, tapos yumaman, mga ganyan, or pasaway, ngayon mabait na, di ba? Isipin niyo po yung kaibigan niyo na hindi man nagbabago, kahit ikaw nagbabago ka. Di ba? Yung kaibigan mo, dating malakas, nagmamarathon, ngayon may sakit, ganyan. Pero kaibigan ka pa rin niya. Alam niyo po ba, ang pinakamasakit, hindi daw yung makipag-break sa boyfriend. Ang pinakamasakit, yung makipag-break ka sa kaibigan mo, tapos hindi na kayo nag-usap. Tapos, hindi mo alam ba't di na kayo nag-uusap. Kasi, outgrown na yung friendship nyo. Marami pong ganyan. Ayan. Ito pa, anyone can show up when you're happy, but the ones who stay by your side when your heart falls apart, they are the true friends. Kapag daw, unti-unti na nadurog ka na, pero nandyan ang kaibigan mo, yan ang true friends. So, when you have a friend to check on you, wants nothing but be the best for you, yan yung kaibigan.
without any motives, keep you dear, and such souls are rare. Mahirap po magkaroon ng kaibigan. Kaluluwa po yan. Hindi lang physical, bigay po ng Diyos, regalo po ng Diyos. At sa last days daw, mahirap makahanap ng kaibigan. Magkakaroon ka ng betrayal. Surround yourself with friends who will tear hole in the roof, lift you up and carry you down to the feet of Jesus. Nasa word yan. Natatandaan nyo yung lalaki na, ang tawag dun? Paralyzed. Na kaya siya nakapunta kay Lord, meron siyang mga kaibigan na umakyat sa bubong. Tapos sinano yung Nipa ba yun? Nipa? Para marinig ni Jesus, para madala niya kay Jesus. Ganun daw yung kaibigan. Dadalin ka kay Lord. Kayo po ba tunay na kaibigan? May nadala na po ba kayo sa Lord? Yung parang naisip nyo, parang yung kaibigan ko dapat mag-attend ng church. Dapat hindi ako lang. O mismo kayo mismo kasi, hindi pa kayo resolved kay Lord. Ganun kasi yun eh. Paano ka makakapagdala kung ikaw nga hindi ka ba convinced na mahal ka ni Lord? Nagsisimula po yun sa ating sarili. Dapat una mahal. Naramdaman mo yung pagmamahal ni Lord. Para, sabi nga, taste and see that the Lord is good. Kailangan matikman mo muna ang Lord na masarap bago mo i-share sa iba. Di ba minsan, pag meron tayong nasarapan tayo na restaurant, uy, pumunta ka doon, masarap doon, sulit. Di ba parang mayroon tayong sinishare na good news, o kaya, meron tayong nakitang, like yung mga jeepney driver, nakita nyo ba yun? Parang may hold doon sa Malolos. Tapos, nakita na nung isang jeepney driver, sabi nung jeepney driver doon sa sinasakyan ko, sabi niya, uy, wag ka nang dumaan doon. Kasi baka ma-aksidente ka, kasi meron daw parang na-form na parang hole. Ganun yung kaibigan. Bibigyan ka niya ng good news at ilalayo niya ikaw sa kapahamakan. Amen po? Are we still there? Yes. Amen. So sabi po ni C.S. Lewis, friendship is the instrument by which God reveals to each. Masarap po ba magkaroon ng kaibigan? Fight for you, respect you, includes you, encourage you, need you, deserve you, and stand by you. Diba? Ang kaibigan mo ba, minumura ka? Kapag minura ka ng kaibigan mo, dinadown ka niya. Kapag ang kaibigan mo, hindi ka niya sinasama, hindi ka niya tinutulungan, hindi siya kaibigan. Hindi, pag nakatalikod ka, pinagchichismisan ka, hindi mo siya kaibigan. Naubo si Tito Eddie. Ikaw, Tito Eddie, ba't ka naubo? Ayan. So, ang kaibigan, kahit nakatalikod ka, sa'yo ko. Sa'yo ko. Ang hirap, no? Hindi natin mabibili ang kaibigan kahit bigyan tayo ng 2 million. Nabibili ba ang kaibigan? Hindi. Sabi sa Proverbs, chapter 27 to 9, a sweet friendship refreshes the soul. Amen po? So, I pray a friend love all times. Proverbs chapter 17, verse 17. So, ito po, ang kaibigan ay talagang bigay ng Diyos. Sabihin mo nga, bigay ng Diyos. Hindi siya bigay ng demonyo. Amen po? So, Satan cannot destroy the gospel, so he does all he can to attack those who believe in me. Ito yung gusto ng kaaway. Gusto niya tayong maging tempted, ma-divide tayo, accuse tayo, deceive tayo, lies, yung kasinungalingan, yung pagchichismis, di ba? Yung kawalan ng tiwala, at maging bitter tayo, at matakot tayo. Pero si Lord yung ating kaibigan, good shepherd, na iaalagaan tayo. Kailangan makita natin ang Lord na kaibigan natin. Napakasimple ng topic. Ang Diyos ay yung
true friend. Yun ang gusto ko lang. Umuwi na po tayo. So, napakasimple ng topic pero sana maintindihan natin na kung may isang tao na pwede tayong maging kaibigan, ang Diyos yun. At dadalhin niya tayo sa mga tao na gusto niyang tayong maging relationship. Hindi niya tayo gusto na walang kaibigan. Kinukwento ko nga po, ako po ay lumaki na walang masyadong kaibigan. Ang tawag nga po sa akin ng mga classmate ko ay 401. Ang mga teacher ko, mga classmate ko si 401. 4 p.m. po kasi yung out namin. So na may nakapansin na isang teacher na pag 401, nasa tricycle na ako. So sabi niya, si Crisabel, ano siya? Si 401 na ang tawag natin sa kanya. Sabi ko, bakit? Kasi nakabilis niyang umuwi. Talagang, pag sinabing, class dismiss, nandun na ako sa tricycle. Kasi, hindi ko talaga ma-build yung sarili ko sa friendship. Kasi para sa akin, durog to eh. Durog ako eh. Ang dami kong question. Paano ko i-share? Kaya hangang-hanga ako sa mga classmate ko kasi meron silang barkadahan. Pero naniniwala ako, nagpakatotoo ako sa bahay ni Kuya. Nagpakatotoo ako. Totoo ako kasi hindi ako nagpanggap na friend mo ako. Pero hindi ko maibigay yung 100%. Kasi pag ako naging kaibigan, pahahalagahan kita. Pag ako naging kaibigan mo, bibigay ko sa'yo yung buong puso ko, kaluluwa. Pag naging kaibigan mo ako, kaya nahihirapan ako makipagkaibigan kasi hindi ko nga yun kaya. Kasi para sa akin, ang kaibigan ko, nanay ko, tatay ko, mga kapatid ko. Yun yung sa akin ng bata ako. So parang, nanay ko nga, hindi ko pa mabigay yung friendship. Mga kapatid ko nga, hindi ko pa mabigay yung friendship. Makikipagkaibigan pa ako ng high school. So, awa po ng Diyos, meron akong kaibigan. Nagkaroon naman ako ng kaibigan. At yung kaibigan ko na yun, minahal ko po talaga. Mahal na mahal ko yung mga talagang kaibigan ko at tinitreasure ko. Kasi, binibigay ko din po talaga yung nararapat sa mga kaibigan ko. Ayan, sila Tita Florinda. Aside sa magkamag-anak kami, nakaranas ako sa kanila ng kaibigan ko talaga ang mga Enriquez family. Kasi, pinag-aaway yung parents ko, hindi ako yung unang sumasalag. Ang sumasalag, tatay ni Aaron, nanay ni Aaron. Yan. Ang mga Enriquez family talagang kilalang-kilala kami. Kumbaga, pati utot na namin, rinig na ng mga Tita Florinda eh. Kumbaga, wala nang maitatago. Kaya napakasat magkaroon ng kaibigan, no? Hindi naman porket family member, kasi may mga magkakamag-anak nga. Hindi naman close eh. Aminin! Aminin nyo, yung mismong kamag-anak nyo, hindi nyo friend. Mas friend nyo pa yung ibang tao. Di ba? Kasi doon kayo nakaranas ng totoong pag-relationship. Amen po? Ayoko nang mag-dive into it, baka maganda, tayo? Saan ba tayo pupunta? Ba't ayaw gumana ng PowerPoint? So, ito po. So, I hope and pray na itong mga relationship na meron tayo, asawa man, anak man, kaibigan, ang boils down po dito, ayaw ng Diyos na mag-isa ka. At I pray na maging equipped ka din bilang ikaw. Lahat ng gusto mo sa isang kaibigan, maging ikaw muna. Gusto mo, pagkatiwalaan ka, you build yourself na mapapagkatiwalaan ka. Diba? Gusto mo hindi ka nangiiwan? At gusto mo ng kaibigan na hindi nangiiwan, huwag kang mangiiwan ng kaibigan. Gusto mo ng kaibigan na dadaling ka sa Diyos? Maging ikaw muna. Kilalanin mo si Lord. Kasi, baka ikaw yung hinihintay ng tao na yun para makilala niya si Lord. Amen po? Anong gusto mo sa kaibigan? Mapagbigay? Maging mapagbigay ka muna. Baka hinihintay lang na maging mapagbigay ka. Alam niyo po ako, siguro isa yun sa gift ko, medyo
mapagbigay ako. Alam niyo po, nagugulat ako sa mga binibigay sa akin ng mga tao. Nung birthday ko, grabe ang dami kong regalo. Sabi ko, saan ang galing to? Saan ang galing to? Siguro po, kaya itong mga tao na to, somehow siguro naka-experience sila na nagbigay ako. Hindi po pinansyal, kundi oras, ganyan. Tapos nagpapasalamat sila na, lalo na si Nanay Nida, diba? Lagi ako may regalo. Yung nakikita ko, parang kawawa ba ako? Ba't lagi akong binibigay ni Nanay Nida? Lagi ako, pag nakita niya siguro yung pinggan niya, naka-display sa ano niya, bibigay niya yun sa akin, o kaya bag niya na hindi niya ginagamit, bibigay niya yun sa akin. Sabi ko, siguro yung pagmamahal niya sa akin, grabe. Ganun yung kaibigan eh. Yung parang gusto mo siyang i-bless. Yung pag naglilibre ka, uy, sige kumain lang kayo. Masaya ako na napapakain ko kayo. Nakarinig ba kayo nun? O kaya pag may nag-party, pumunta lang kahit walang regalo. Pumunta lang. Kahit wag ka na, basta pumunta ka lang. Masaya na ako, wag ka nang mag-abot. Pero kung mag-aabot ka, mag-abot ka. Diba? Kahit 1,000 sa inaanak mo. Ayan. Ako, ang dami kong inaanak kasi daw ako daw yung friend nila na, sabi ko, ako daw yung friend nila na magiging good role model sa anak nila. Kaya ting Pasko, hindi mo na ako makausap. Kasi ang dami kong binabalot. Parang 30 to 40. So parang, ang hirap din maging good friends, no? Kaya dapat, responsibility po talaga siya. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord. Pinagkatiwalaan tayo ng Lord na maging ninong-ninang kasi nakikitaan tayo ng good influence. Ayan. So, ito po yung next slide ko, pero alam ko medyo humaba na. So, we will continue it next week. Yan, bibigyan ko na kayo ng pero dito tayo magtatapos. So, sana po, mag-group-group po tayo. And I hope po na mapag-usapan natin kung ano yung mga challenges natin bilang magkaroon din tayo ng kaibigan. Diba? Bilog-bilog po tayo. 5-5 po siguro. Tapos yung mga tatay magkakasama. And ano po yung nag-speak sa inyo ngayon sa topic natin. And paano nyo po mabibuild yung friendship nyo kay Lord muna. Okay? Yung friendship nyo kay Lord, friendship nyo sa pamilya nyo, sa mga taong malalapit sa inyo, at yung friendship nyo sa sarili nyo. Okay? Yung tatlo lang. Friendship nyo sa Diyos, friendship nyo sa sarili nyo, at friendship nyo sa kapwa nyo. Which is pwedeng family, kahit sinong tao. So, pwede po ba tayong magbilog-bilog? Piliin na po natin yung mga group natin. Group into 5. And dito rin po tayo magpe-pray sa kada groupings po natin.